Ipinark ng amang si John Wong ang sasakyan sa isang malaking mansion, na halos triple ang laki sa kanilang bahay. Ito daw ang magiging bagong bahay niya mula sa araw na ito. 3 araw mula ngayon ay ikakasal siya sa isang lalaking, ni hindi niya pa nakikita sa tanang buhay niya. Siya si Selena Wong. Kung ano ang tunay na pangalan niya bago siya inampon ng mag-asawang John at Celine Wong ay hindi niya alam. Ayon sa mga madreng nagpaampon sa kanya, ay sanggol pa lamang siya nang makita ng mga ito sa labas ng bahay ampunan. Bago pa siya matutong maglakad, ay inampon na siya ng mag-asawang Wong. Sa una ay maganda ang buhay ni Selena, sa piling ng bagong mga magulang. Sa katunayan, ang pangalan niyang Selena ay hango daw sa pangalan ni Celine Wong. Nag-aral siya sa isang exclusive school. Sa kanya umikot ang mundo ng mag-asawa. Hanggang sa mabuntis si Celine Wong, matapos ang mahigit 10 taon. Nagbago ang lahat ng pakikitungo ng mag-asawa nang lumabas ang anak nilang si Joanna. Unti-unti ay nawala na sila ng panahon sa kanya. Pagtuntong niya ng high school ay inilipat na siya sa isang public school, na malapit lang sa subdivision nila. Dahil doon ay tinanggal na ang service niya at wala na rin siyang allowance. Pagkatapos niya ng high school ay tinanggal na ang mga katulong at siya na ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Hindi na siya nagsi-celebrate ng birthday, at wala na rin siyang natatanggap na regalo kapag Pasko o anumang okasyon sa buhay niya. Ipinagpasalamat na lang ni Selena na pinag-aral pa siya hanggang kolehiyo. Nangarap siyang maging isang pediatrician, pero bago pa siya makapagtapos at gawin itong propesyon, ay tinapos na ng umampon sa kanya ang kalayaan niya. She is getting married in 3 days time. At wala siyang magawa. Isipin mo lahat ng hirap namin sa pagpapalaki sa'yo, Selena. 10 milyon ang utang ng pamilya natin sa mga Albano, at sarado na ang kumpanya. Ikaw na lang ang pag-asa namin at ngayon lang kami humingi ng tulong sa'yo. Pangungonsensya ng ama-amahan. Nasa harap ni Selena ang mag-asawa at ang kapatid na si Joanna na umiiyak. Hindi nito naiintindihan ang sitwasyon, pero tila nakikisimpatya ito sa nararamdaman niya. And she loves her sister so much hindi man niya ito tunay na kapatid. Ayaw niyang maging pambayad sa utang ngunit kung hindi siya papayag ay makukulong si John at mauuwi sa mga Albano ang bahay nila. Isang mapait na tango ang pinakawalan ni Selena sa ama-amahan. Salamat, Selena. Salamat sa pagsasakripisyo mo para sa pamilya natin, wika naman ni Celine. Hindi si Selena tumingin dito. Sa napakatagal na panahon ay nakalimutan na ng mga itong ituring siyang pamilya. Ngayon na lang ulit, pero hindi niya na maramdamang kailangan pa niya iyon. Ayusin mo ang sarili mo, Selena. Haharap na tayo sa pamilya ng mapapangasawa mo, wika na ama-amahan na nagpabalik sa diwa ni Selena. Pinahid niya ang mukha na may palm attack ng luha. Lumabas sa kotse at kinuha ang malite sa compartment. Iginiya sila ng katulong na naka-uniforme sa loob ng mansyon. Maya-maya ay lumabas ang mag-asawang Julio at Armida Albano, na pareho nang namumuti ang buhok dahil sa katandaan. They might be in their 60s or 70s. Maaga ang dating nyo, John. Baka gabi pa dumating si Zane. Bumaling sa kanya ang matandang lalaki. Ito na ba si Selena? Bata pa nang huli kitang makita, iha. Baka hindi mo rin ako maalala pa. Magandang gabi po. Bati ni Selena sa mag-asawa. Ngumiti naman ang mga ito sa kanya, ihatid nyo na ang mga gamit ni Selena sa guest room. Wika ng matandang Albano sa isang katulong. Tumalima naman ito at kinuha ang mga malite niya. Bukas o makalawa ay magsusukat ka ng wedding gown, iha. Marahan lang siyang tumango. Tila siya nakalutang sa hangin sa mga nangyayari. Selena will have a share in the company once they get married. Kung nanaisin niyang magkaroon ng posisyon sa kumpanya ay maari nilang pag-usapan ni Zane. Kausap ni Julio ang ama niya. Kailangan din namin ang kasulatan na wala na kaming pagkakautang sa inyo, Julio. At hindi magagalaw ang bahay at iba pa naming ari-arian. Bukod sa bahay nila, ang sasakyan na lang ang naiwang property ng magulang. Makakaasa ka, John. Pagkatapos ng kasal ay matatanggap mo iyon sa abogado. Sa ngayon ay ang kasal ng dalawa ang kailangan nating asikasuhin. Maraming salamat, Julio. Makakaasa kayong magiging mabuting asawa si Selena kay Zane. Kailangan na naming magpahinga. Maaari mo nang iwanan si Selena dito, John.
Nang umalis ang ama-amahan ay lalong bumigat ang loob ni Selena. Napakalaki ng bahay na ito na tila kulungan sa kanya. Hindi niya kilala ang mga ito kahit sa pangalan. Pinasamahan siya sa katulong sa kwarto para maayos ang dalang gamit at makapagpahinga. Malaki ang silid na pinagdalhan sa kanya. May isang malaking pinto na may malapad na kurtina patungo sa balkonahe. Lahat ng kagamitan ay mamahalin. May sariling banyo ang silid, maliit na sofa at malaking TV. Hindi ni Selena inalis ang mga damit sa malita. Lumabas siya sa balkonahe at tinanaw ang paligid. Elsang malawak na hardin ang natatanaw niya. Kung sa ibang pagkakataon ay matutuwa siya sa ganitong tanawin. It feels like serenity. Pumasok siya sa kwarto at nagbihis ng pambahay. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang asahan sa bahay na ito. Kung pinambayad siya ng ama sa mga ito ay kailangan niyang magtrabaho. Tulad din ng kung paano siya nagbayad ng utang na loob sa kinalakihan niyang pamilya. Bumaba siya sa komedor kung saan abala ang dalawang katulong sa paghahanda ng pagkain. Pasado 5:00 pa lang ng hapon, "Manang, may maitutulong po ba ako?" Lapit ni Selena sa isa na tila mayordoma. Ito lang ang iba ang uniforme sa karamihan. Ito rin ang nagbibilin sa isa pa kung ano ang susunod na gagawin. "Kami na po ang bahala dito. Tatawagan na lang po namin kayo kapag handa na ang pagkain." Umalis si Selena sa komedor at bumalik sa kwarto. Napabuntong hininga na lang sa sitwasyong kinalalagyan niya. Binuksan ang TV para manood dahil maiinip siyang tiyak. Niwala man lang siyang makausap sa napakalaking bahay na ito. 8:00 na'y nasa opisina pa si Zane. Alam niyang nasa bahay na ang babaeng pinili ng mga magulang na mapapangasawa. He hated his parents' manipulation. Kung siya lang ang masusunod ay wala siyang balak mag-asawa. He can bed any woman he wanted anyway. But his father is retiring next month bilang CEO ng Albano Corporation. Pagmamayari nila ang isang airline company at Hot Island Casino sa Pasay at Makati. At bilang panganay na anak ay siya ang susunod sa yapak ng ama. Kung tutusin ay may sarili na siyang kumpanya. He owned 3 clubs in different parts of Manila. Bukod pa sa may shares naman siya sa Albano Corp. But being CEO brings a lot of privileges. And it meant power in capital P. Pero may kondisyon ang ama para makuha iyon, kailangan niya ng mag-asawa. Doon lang daw masusukat ang pagiging isang responsableng leader ng kumpanya. Sa napakatagal na panahon ay wala si Zane na girlfriend. He doesn't need one. Women come to her like bees into flowers. At kapag nalaman ng mga ito na kailangan niya ng babaeng pakakasalan ay lalong magdidikitin ang mga ito sa kanya na tila mga linta. Hanggang isang araw ay kumatok ang isang John Wong sa kanyang papa at ginawang pambayad ang anak sa pagkakautang nito sa kasino. He doesn't know that man, at lalong hindi niya kilala ang anak nito. Hindi rin niya tinignan man lang ang litrato nito. He wasn't interested. Pero dahil sa wala siyang maipresentang mapapangasawa, ay ang papa niya ang nagdesisyon. Hindi ni Zane alam kung ano ang meron sa babaeng iyon. At nakapagdesisyon ng ganoon ang ama. Maaari namang i-hire na lang itong empleyado sa kasino o saan mang sangay ng Albano Corp. "Sir, I'm going home," wika ni Hailey na personal assistant niya. Tumango si Zane mula sa kawalan. In 3 days time ikakasal na siya. Ngunit sisiguraduhin niyang hindi mababago ang buhay niya ng kung sino mang babaeng ipapakasal sa kanya ng ama. He wanted his freedom as it is. Tumayo si Zane mula sa executive chair at umalis ng opisina. Dumiretso siya sa club sa Parañaque. Nadatnan niya doon si Ava, isang sikat na model at aktres na isa sa mga nagpapainit ng gabi niya. She is 28, voluptuous, and smart. But he can't have her to be his wife dahil matagal na itong may karelasyong isang dom. Kumuha siya ng whiskey sa bar counter sa katumuloy sa VIP lounge sa second floor ng club. May 6 na kwarto roon na pwedeng upahan para sa mga VIP. Itinaas ni Zane ang paa sa mesa at pumikit. Wala pang 1 minuto ay bumukas muli ang pinto sa kainilak ng sinumang pumasok. Maya-maya pa'y minamasahe na nito ang sentido niya hanggang gumapang ang kamay nito pababa sa kanyang leeg at tumigil sa kanyang dibdib at nagtagal doon. Umikot ang babae sa harap niya at kumandang, sinimulan siyang halikan habang ang kamay ay nagsimula ng tanggalin ang pangitaas niyang damit.
Patuloy ito sa paghalik habang sinisimulan namang buksan ang pantalon niyang suot, at maglikat ang kamay doon. He was turned on. Marahas niyang binuhat ang babae at inihiga sa sofa. Nagmamadaling tinanggal niya ang saplot ng babae at sa maikling sandali ay inilibas niya ang init ng katawan katulad ng dati. And as usual satisfied muli ang babaeng kapareha sa mga ginawa niya. He's good at it. Tumayo mula sa sofa si Ava at unti-unting binalik ang kasuotan. Nagsindi ng sigarilyo at pinaglaruan ang usok nito. Mukhang nagmamadali ka yata ngayon, Zane. Kailangan kong umuwi. May importante kaming pag-uusapan ng papa, wika ni Zane, bagamat alas 10 na ng gabi, at malamang tulog na ang mga magulang. Lanubos niya ang whiskey sa baso at sumandal muli sa sofa. Lock again the doors when you leave, wika ni Zane kay Ava na wala pa naman sanang balak umalis. Tumingin ito sa kanya sa katumayo at marahas na binukas-sara ang pinto. Alam ni Zane na nainas ito sa lantaran niyang pagtataboy. But he doesn't want another round. Hindi siya ganoon kan-inuman. Isang malakas na katok ang narinig ni Zane sabay ng pagtawag ng kapatid. Tamad niyang tinungo ang pinto at binuksan. Hi big bro. Bakit nagkukulong ka dito? Pumasok si Ezekiel at Zandra. Si Ezekiel ay 28 pa lamang, at isang aircraft engineer. Si Zandra naman ay kasalukuyan pa lamang nag-aaral ng medisina sa edad na 25. In 3 days time, sisentensyahan na ang kalayaan ko. You know that. Of course. Bukang bibig ng papa at mama ang pag-aasawa mo. Paano ka napapayag na pakasalan ang babaeng ni sa panaginip hindi mo pa nakita? Tanong ni Ezekiel. Oh, that. Walang problema kung sino man siya as long as hindi niya pakikialaman ang buhay ko. Bukas ko siya kakausapin sa arrangement namin. At paano kung hindi pumayag? Tanong ni Zandra. Everything can be bought with money, Zandra. Hahayaan ko rin naman siyang gawin ang gusto niya. Even having an affair with other men. Sigurado ka? Oh, she will not. Kung hindi ay mapapadali lang ang pakikipaghiwalay ko sa kanya. And with charms I have with women, alam kong hindi siya kakawala sa pagkakakasal sa akin. I didn't know you were that conceited, brother. We all know that. Wag tayong magpanggap. Kahit tayo'y sinasamba ng mga babae dahil sa gandang lalaki at pera. It wasn't exaggeration. Lagi silang kasama sa top men sa Cosmo magazine. And his 2 brothers are models of famous underwear brands. Uuwi ako ng bahay, kayo ba? May kanya-kanya silang condo unit at madalang umuwi ng bahay. At kung hindi lang din dumating ang mapapangasawa ni Zane ay hindi siya uuwi. Bukas na lang ako uuwi. I also want to see your future bride, may himig pagbibiro na wika ni Ezekiel. Me too. Sagot din ni Zandra. Iniwan ni Zane ang dalawa sa lounge at bumaba sa bar. Uminom pa ng whiskey bago nagtungo sa parking at pinaandar ang BMW. In less than 30 minutes ay nasa bahay na siya ng mga magulang. Alam niyang tulog na ang mga ito dahil alas 11 na ng gabi. Tinungo niya ang sariling silid at ibinagsak ang katawan at pinilit matulog. Alas 6 pa lang ay gising na si Zane. It's unusual dahil madalas alas 11 na siya nagigising, dahil halos umaga na siya umaalis ng club. Lumabas siya ng balkonahe para magpaaraw. To his dismay, mukhang nasa kabilang kwarto lang ang bisita at gising na rin. At bago pa siya pumasok muli sa kwarto ay nakalabas na ang babae sa sliding door na patungo rin sa balkonahe. A young woman. Naningkit ang mga mata ni Zane pagkatingin sa babae. Ito naman ay nabigla din sa presensya niya, na lalong nanlaki ang mata sa pagkakatingin sa katawan niyang hubad bukod sa suot na boxer shorts. Bumalik agad ito sa papasok ng kwarto at isinara ang sliding door. How did his father choose a young girl to be his wife? He is 34 for Pete's sake. He is far from being a dumb, of course. Pero wala sa plano ni Zane ang pumatol sa 10 anyos. But he would admit, that girl has a beautiful face. Makinis ang balat at maganda ang hugis ng katawan. She also has an express in her eyes. Pumasok siya sa kwarto at nagsuot ng roba. Dagling bumaba at hinanap ang ama. Nasa opisina ito na nasa dulo ng bahay. Maaga pa'y nagtatrabaho na ito tulad din noong mga bata pa sila. He never stopped working kahit pa isakripisyo ang oras sa pamilya.
Ang masama pati ang ina ay naging workaholic na din. Kumatok muna si Zane bago pumasok. Naputol ang paghigop nito ng kape nang makita siya. Napuyat kami sa kahihintay sa'yo kagabi, Zane. You should know the value of other people's time, seryosong wika ng ama. Why did you choose a young girl to be my wife? Wala na bang ibang babae, pa? I'm too old for her. Nanatili siyang nakatayo sa harap ng mesa nito. She is 20 already, Zane. At sa isang araw na ang kasal nyo. Kausapin mo nang magkakila kayo. There's no way I would marry a little girl, Papa. Find someone else or I will not marry at all. Then don't marry her, Zane. I will let Ezekiel marry her and to be the new CEO. Binayaran ko na yan ng 10 milyon para atrasan mo. Napakatagal na panahon kitang pinaghanap ng mapapangasawa mo. He sighed heavily. He knew his father very well. Kapag galit ito'y hindi mo dapat sinasabayan. Walang salitang umalis si Zane ng opisina nito at kumatok sa guest room na tinutuluyan ng babae. 3 katok bago nito binuksan ang pinto at sumungaw ang mukha nito. Can we talk? Binuksan nito ng malaki ang pintuan at pumasok siya. Sumuot kaagad sa ilong ni Zane ang powdery scent na hindi niya alam kung sa dahil sa sabon, dahil bagong paligo ito o sa pulbo nito sa katawan na hindi pa gaanong naayos. She was wearing khaki shorts and off-shoulder top. 20 anyos na mukhang high school. But she has nice pair of legs. Anong kailangan mo? Alang-inang tanong nito nang hindi siya nagsasalita. Do you know me? Umiling ito at nagyuko ng paningin. Lumambat ang puso ni Zane sa nakitang itsura nito na tila sisiw sa harap ng isang agila. Well, I'm your husband-to-be. Sumandal siya sa tokador at pinagtiklop ang mga braso. Are you really willing to marry me? Wala naman akong choice, she answered. May mumunting kislap sa mga mata nito na tila iiyak pero nagpipigil. Wala ka bang boyfriend? Umiling ito. Never had one. Umiling itong muli. Have you kissed anyone before? Hindi na ito sumagot. Umiwas si Zane ng tingin dahil sa pagkakatitig ng babae. He cleared his throat and spoke again. You still have 24 hours to think about it. I don't want to drag you here, because you are too young to decide. I can find someone else to marry. Akma na si Zane na aalis ng mutong magsalita ang babae. Ang sabi ng mama mo ay dadating ngayon ang mga wedding gowns na isusukat ko. Nilinggan niya ito at tinitigan. So you've decided after all. Tumango ito ng marahan na tila nasa ulap ang isip. Nakaawang ang mga labi nito at napako doon ang tingin ni Zane. Hindi niya maintindihan kung bakit naapektuhan siya ng neneng nato. Then good luck. Hindi ako magiging mabait na asawa sinasabi ko na sayo. Tuluyan na siyang lumabas ng pinto at tumuloy sa kwarto. Naiwan si Selena na nanginginig ang tuhod. Tila galit ang lalaki sa kanya. Binigyan siya ng pagkakataong umatras, pero wala siyang pupuntahan kapag ginawa niya iyon. At tiyak magagalit ang mga magulang sa kanya. Hindi ni Selena inaasahan na ang lalaking nakita niya kanina sa balkonahe, ay siya nang mapapangasawa niya. He was like those men in magazines with perfect abs and look. Kung sa iba ay iisipin na napakaswerte niya. Gorgeous and wealthy men are rare to find. Pero sa paraan ng pakikipag-usap nito sa kanya kanina, ay labag sa kalooban nito ang pagpapakasal. And he seemed like a powerful and a dangerous man. Tumingin si Selena sa salamin, at sinipat ang sarili. Kung sa itsura lang ang pag-uusapan ay nakakalamang din naman siya sa karamihan. Matalino rin siya bagamat wala ng pagkakataon pang magtapos ng kolehiyo. Muli niyang tinungo ang malita at naghanap ng magandang damit. Ngayong nakilala niya na ang mapapangasawa, ay kailangan niyang ihanda ang sarili. Wala nang dahilan para umatras sa kasal. Ngunit kahit anong halukay niya sa malita ay wala siyang mapili. Lahat ng perang natatanggap niya sa ama ay para lang sa pag-aaral niya. Wala siyang pagkakataon man lang na magkaroon ng magagandang damit. May kumatok muli sa kwarto niya. Bumugad ang isang katulong at ipinatawag siya sa komedor ni Sir Zane. Ang alam niya'y Julio ang pangalan ng matandang Albano. Zane ba ang pangalan ng lalaki? Bumaba si Selena sa komedor at nadatnan ng kumakain si Zane, at ni hindi siya nito tinignan. Umupo siya sa silyang may pagitan nilang dalawa, at kumuha ng pagkain. Walang imak ang lalaki.
Tila wala ring lasa ang pagkain sa kanya dahil sa sitwasyong kinalalagyan niya. Sumusunod lang siya sa agos kung saan siya dalhin ng buhay. Kumain kang mabuti dahil aalis tayo, wika ni Zane nang tila nilalaro lang ni Selena ng kutsara ang pagkain. Hindi siya sumagot bagamat din Allison ang subo para matapos kaagad. Si Zane ay tila na konsensya sa inasal sa babae. Wala itong muwang sa mundong ginagalawan niya. Alam niyang biktima din ito ng pagkakataong binigay ng magulang nito. Hindi tamang dito niya naibuhos ang inis niya sa ama. Saan tayo pupunta? Mamimili ng gamit mo. I can do that alone. Hindi mo ako kailangang samahan. I'm trying to get to know you, sala ni Zane sa anumang sasabihin nito. We can't be husband and wife in its true sense, but I will make life easier for us. It's the least I can do for you, wika ni Zane sa mababang tinig. Thank you, she smiled at Zane. Pinilit naman niyang ngumiti pabalik. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming